Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for October 1 to 15, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, Pisces, what's up? Energy update, October 1 to 15. Ooh, wow. Merong transformation sa inyo. Death is about ending, okay? Merong mag-end to start something new. O, diba? Birth, ending, and starting. Wow, kinilabutan ako dyan, ah. So, maaring meron kang i-let go, iiwanan na sitwasyon for a new beginning. Yung iba, this can be a relationship that you are, ending. Or a career, trabaho, business na iiwanan mo, or may i-let go ka. And to start something new. You also have message. Mayroong importanteng message na marireceive ka ngayong first half ng October. This can be a message from a person na magbibigay sa'yo ng bagong opportunity. Or long distance to, pwedeng meron kang marireceive na message from afar na sinasabi sa'yo na okay, tama na, this is the end, ganon. I see someone na merong remote job, like work from home, tapos pwedeng mawawala dun sa work na yon. But the good thing is, merong papalit. Like, may bago. So, you don't have to worry about it. Pisces, the lovers. Oh my God. Yung iba sa inyo, the relationship tong nag-e-end. Yung iba, you realize na it's best for you. It's best for you. You have the lovers, this is commitment. Pwede rin tong commitment mo na iiwanan mo na, no? Like, for example, sa work, you feel like hindi mo na kayang magstay doon dahil maaring mga kasama mo or yung sistema sa work na yun is no longer happy or healthy para sa'yo. But you have to be careful din sa mga impluwensya sa paligid mo kasi pwedeng yung decision mo ay base sa advice ng isang tao sa'yo na maaring merong hindi naman magandang intention sa'yo. Like, for example, sinasabihan mo na, alam mo ba, ang toxic ng trabaho, tapos sabihin niya, oh, mag-resign ka na, ganyan. Pero, kumbaga parang magpapadala ka dun sa kanyang advice ng parang blindly na hindi mo pag-iisipan, 'di ba? So, syempre, kailangan, kung magte-take ka ng risk, it should be well calculated na may paghahandaan mo rin naman yung mga actions na gagawin mo. Meron ditong aalis sa relationship, makikipag-break or makikipag-separate na alam niya yun yung kailangan gawin, pero kahit masakit sa kanya, gagawin niya. Yung iba sa inyo can be in a third party situation, may the devil dito, so that's temptation. Maaring yun nga, alis na kayo sa situation na yan, na maaring na-involve kayo sa third party situation. And you want to let go of this person para magsimulang muli. You finally, learned na, okay, dito nakakabuti sa akin. And you will start something new, like a new beginning, a new opportunity for you. Money, career, finances, tinan natin for Pisces.
High Priestess, this is your energy. Eight of Pentacles. Magiging focus ka sa trabaho mo, sa work mo, sa finances mo. You're going to build a strong foundation pagdating sa pera, career mo, business mo. Yung iba sa inyo, you are into spirituality, yung career ninyo or business ninyo. Maaring you are selling spiritual products or offering spiritual spiritual services. Can be tarot readings, astrology, palm readings, anything esoteric. Sa relationship, judgment, you really, na-realize mo na talaga na you are in a relationship na kailangan may magbago dahil gusto mo kung ano yung mas makakabuti para sa'yo, sa family mo, moving forward. Yung iba rito, aalis sa isang forbidden relationship or parang magulong relasyon para mag-focus sa kanyang sarili at sa family niya. And yun yung makakabuti, no? Yun yung makakabuti para sa inyo. Kasi yung iba, maaring sa career, trabaho, ganyan, finances, nagkakaroon ng challenges. Kasi yung situation ng relationship ninyo is not really good, no? So, once na matanggal yung energy na energy sa relationship mo, doon na magsisimulang gumanda yung buhay mo, nagiging in alignment ka na sa goals mo. Mas magiging energetic ka, enthusiastic, may mga wish ka na matutupad. Oh my God, may freedom dito. Yes. Kasi na-evaluate mo na yung situation mo na, okay, this is not really bringing good sa buhay ko, so it's time to let go. So ngayon, itong new beginnings mo will bring a lot of happiness and mas magiging inspired ka sa mga ipupurso mo sa buhay kasi nakikita mo agad yung progress mo, no? Yung pagbabago, yung improvement ng buhay mo. And you finally see things clearly. Kasi pwedeng in the past, yung bang parang yung discernment mo medyo alanganin na parang okay, ipupurso mo kung ano lang yung gusto mo, wala kang pakialam kung makakabuti yan sa'yo o hindi. Ngayon, alam mo na. Kasi mas natuto ka na through your experiences. Meron dito very specific na na-involve sa isang third party situation. And then, masyadong naging magulo, naging toxic yung situation and you realize na okay, kaya siguro parang walang direksyon yung buhay mo dahil nandun ka sa ganong sitwasyon. And then the moment na umalis ka dun sa magulong sitwasyon na yon, na complicated situation, dun na nagsimulang maayos yung buhay mo. And you will realize, okay, yun pala yung blockage, no? Yun pala yung nang pumipigil sa'yo para mapaunlad mo yung sarili mo. And now, you will meet new friends, connections, acquaintances. Some of you will travel, go to different places. And dun sa pag-travel nyo na yon, may mga makikilala kayong bagong connections that will help you sa yung healing process, sa yung healing journey, na mas magiging madali para sa'yo nakalimutan na yung problema, lalo na sa relationship. See, you are transforming gracefully. Graceful transformation. Soften your heart and find your flow. Yes, you are finding your flow. Kumbaga kung saan ka mas aligned. Kasi alam nyo ba, kapag hindi ka aligned sa situation, kahit anong sitwasyon yan, whether sa trabaho mo, sa business, sa relationship, laging may problema. Laging magulo. Oo. Pero kung pag-align ka, talagang wow, smooth na smooth. Yan. Unity heart, you are being called to work on collective healing. Diba? Ito yung sabi ko sa inyo, maaari meron kayong mission, meron kayong spiritual path
na kailangan yung tahakin para makatulong sa iba. To be part of that transformation is also yung pag-guide mo sa ibang tao, lalo na may mga experiences ka na and meron kang spiritual knowledge, 'di ba? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.